Mga ka-Republic, matapos padapain ng Hinebra si Bolbol at ang Talk and Text sa kanilang bakbakan linggo ng gabi, opisyal na naagaw ng mga mag-aalak ang number 2 spot sa team standings mula sa Rain or Shine. Sumadsad naman ang TNT sa number 8. Ibig sabihin, makakatapat nila ang pinakaastig na kupunan sa elimination, ang NLEX na may hawak na twice to beat advantage. Pero may kumakalat na fake news. May sinabi raw si Bolbol pagkatapos ng laro na basically they told me they have no intention to win. Gustong palabasin ng mga vlogger na Marites, sadya raw nagpatalo ang TNT sa Hinebra para daw makaharap ang NLEX at heto ang mas matindi. Isasakripisyo raw ang Road Warriors para makasalta pa rin sa semifinals ang Talk and Text. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, may mga page na sadyang mahusay magpakalat ng fake news. At ang TNT import pa ang ginamit na di umano'y pinagmula ng chismis. Alam nating lahat na si Bolbol ay hindi mahilig makipag-usap sa media. Diretso agad yan sa locker room pagkakatapos ng laro. Umiiwas sa interview, kaya nakapagtataka kung saan ang galing ang quote na they have no intention to win. Sa laro laban sa Hinebra, kumana si Bolbol ng 33 big points. Ang tanong, kung planong magpatalo, bakit hahataw ka sa laro? Dapat petiks-petiks na lang. Pero heto ang argumento ng mga Marites. Mas gusto raw ng TNT na harapin ng NLEX kaysa ibang team kasi raw tinalo ng tropang 5G ang Road Warriors sa elimination. Tingin ba ng Talk and Text sa klase ng kanilang nilalaro, kaya ba nilang talunin ng dalawang dikit ang NLEX na may hawak na twice to beat advantage? Sa katahimik na tao nga si Bolbol, mailap yan sa media. Nasaan ang resibo na may sinabi nga itong basically they told me they have no intention to win. Sa isyong ito ay may isa pang anggulo na gustong palabasin ang mga vlogger na Marites. Mas nakakasiguro raw ang TNT na mananalo kung NLEX ang kalaban kahit may twice to beat advantage pa ang mga ito. Sabi nila MVP group na raw ang mag-uusap-usap. Isasakripisyo raw ang NLEX para makaakyat pa rin sa semifinals ang Talk and Text. Papayag kaya sa ganitong sistema si Coach Jong Wichiko? At mula kay Robert Bolick hanggang sa kanilang import, hindi kaya sobrang unfair para sa mga ito na isasakripisyo yung buwis buhay nilang paglalaro? Yung mga ganitong chismis ay double-edged sword. Una, gustong alisan ng kredibilidad ang pagkapanalo ng Hinebra laban sa Talk and Text. Posibleng unang pinakalat ng mga TNT fans na di matanggap ang pagkatalo ng TNT sa kamay ng Gin Kings. Chismis na sinalo ng mga page na naghahanap ng clickbait at engagement. Kaya dapat po tayong maging mapanuri sa mga nilalaman at ipinapublish na mga vlog content. Kung ang nagpakalat ng chismis na ito ay mga fans ng Talk and Text, hindi po ito nakakatulong sa paborito ninyong team. Inaalisan nyo ng kredibilidad ang TNT sakaling manalo nga sila ng dalawang dikit laban sa NLEX. Dahil una na ninyong sinabi na isasakripisyo ng MVP group ang Road Warriors. At kung sakaling manalo naman ang NLEX, nasaan ang kredibilidad ng inyong page na ginamit ninyong kasangkapan sa pagpapakalat ng fake news? At the end of the day, ang PBA ay isang negosyo, pero ito rin ay isang larong may dangal. Itong mga fake news na lumalabas, madalas ay gawa-gawa lang ng mga taong gustong sirain ang imahe ng PBA o kaya naman ay mga vlogger na sadyang naghahanap lang ng engagement. Paano nyo sasabihin sadyang nagpatalo ang Talk and Text gayong kitang-kita nating lahat na bigay todo ang laro ng magkabilang koponan? Hindi pwedeng baliwalain ang 33 big points at 10 rebounds ni Bolbol. Hindi rin natin pwedeng baliwalain ang all-around performance ni na Justin Brownlee, Scottie Thompson at Arya Barrientos. Kung totoo na gusto talagang magpatalo ng TNT, bakit buwis buhay ang laro nila hanggang dulo? Ang may papayo ng channel na ito, huwag basta-basta maniniwala sa mga page na walang basihan ang mga sinasabi. Mag-abang tayo sa Miyerkules. Doon natin makikita kung mapaninindigan ba ng NLEX ang pagiging astig na number 1 seed o kung sadya bang may magic na gagawin ang kumpanya.
Mahirap kasing paniwalaan na sa gitna ng isang marangal na kompetisyon ay may magbibigay ng utos na sadyang magpatalo. Sa ating tingin ay malabo pa yan kaysa sabaw ng pusit. Ano sa tingin nyo mga idol? Naniniwala ba kayong may lutuang nagaganap o sadyang malakas lang talaga ang Hinebra kaya nailagay nila sa ilalim ang TNT? I-comment nyo ang inyong opinion at isa-shoutout natin yan. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo Nelson Reyes. Salamat sa panunood idol. Salamat sa suporta at sa iyo rin shoutout Mercedes Espileta. Salamat idol, nariyan ka ulit. At sa iyo rin shoutout Carol Tibay. Congrats sa team natin Hinebra, sabi niya. Salamat sa iyo rin Borlagatan Donald. Kaibigan natin ito na nasa Singapore. Ingat ka lagi dyan kabayan. At sa iyo rin Rodantes Sabida. Shout out sa iyo idol. At sa iyo rin shout out Alfredo Cristobal. Kumusta na po? Okay naman. Kumusta ka rin? At sa iyo rin shout out Herminia Balingit. Congratulations sa Hinebra, sabi niya. At sa iyo rin shout out Nineta 42. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Subscribe ka na sa Republic! Halo-Halo Sports Republic! PBA for all, tunay na sulit! Mix ng kwento, play-by-play! Dito buo ang laro all day! Halo-Halo Sports Republic! May pahabol po tayo mga ka-Republic. Tapos na po nating i-edit ang ating video nang lumabas ang balitang ito. Galit na pinabulaanan ni Chot Reyes na nagtanking ang talk and text o sadyang nagpatalo laban sa Hinebra. Sabi ni Coach Chot, yan ay isang kahangalan.